At sa wakas mga Lodi Bros, finally from Kawasaki, isang affordable na bruskong motor, the Brusky 125. Alright. Okay, isang mabilis na ikot. Familiar ba mga Lodi Bros? Diba? Parang bawat angulo, no? Meron siyang kahawig. So I think alam nyo na yung tinutukoy ko, no? Yung kahawig nito is the Click 125 version 1. So marami siyang mga sharp lines, mga pointed na edges tulad nyan, yung kanyang tail section. Tapos yung dito sa may bandang tuhod ng rider, may matulis din na part. Tapos even yung kanyang mags, although iba yung kulay, pero kung hindi ako nagkakamali, ganito yung design nung naunang Click 125. And even dito sa kanyang mga bulsa sa harap, so click na click din, no? Malalim dito, tapos dito medyo mababaw. Pero I'm not saying na ano siya ha, gaya-gaya. Siguro nagkataon lang rin. So we have three colors, the Duchess Gold, Mystic Red, and itong Aqua Blue. So for the engine department, we have 125cc single cylinder, 4-stroke, 2 valves, single overhead cam, syempre fuel injected, and air cooled nga lang siya. And syempre mated sa CVT. Ang engine nito is nagpo-produce ng 9.52 horsepower at 7,500 RPM and 10 Newton meters of torque at 6,000 RPM. So I can say na yung power na ibinibigay nito is parang kalagitnaan ng lakas ng Gravis and ng Click 125. Kasi yung Gravis is nasa around 9.3 horsepower lang and 9.5 Newton meters of torque. And ang Click 125 naman is nasa 11 horsepower naman and 10.8 Newton meters of torque. So nasa kalagitnaan nito ng dalawang motor na yun, ng Gravis at Click 125i. So I think hindi ka naman mabibitin sa power ng motor na to, especially kung pang daily commute lang naman. At ang kagandahan dito, ayan, meron siyang kickstarter. And by the way, siguro nakita nyo na rin, nakalagay is Modenas. And even dito nakalagay, Modenas din. That is because nag-collab si Kawasaki at si Modenas na manufacturer ng motorcycle sa Malaysia. So, parang ginawa nila sa Bajaj, no? So, si Kawasaki dinala si Bajaj dito sa atin sa Philippines, which is an Indian brand. So, hindi ka rin pwedeng magduda basta-basta dahil lamang sa nag-collab sila, which is mas maganda nga yun para at least yung quality control is dadaan din kay Kawasaki. Kaya nga, nakalagay dito is distributed by Kawasaki Motors Philippines Corporation. Alright. And then yung kanyang foot peg, ang ganda, para sa angkasan. Solid naman yung feeling. Mahigpit nga, oh. Tapos may goma, para hindi masyadong ma-vibrate. Tapos ang kagandahan din sa kanya is may gulay board. Tapos yung kanyang grab rail, no, sa likod. Ang kagandahan dito, hindi masyadong malaki tingnan. Tapos kahit titingnan mo dito sa part na to, yan, umayon lang siya dun sa shape ng kanyang tail section. So hindi masyadong bulky. So napanatili yung pagiging sleek design. Talking about the seat, so maganda naman yung pagkakadali sa upuan. Yan, malambot, tapos hindi rin masyadong madulas. And I can say na sakto lang yung lapad. I think hindi ka mangangalay masyado rito sa long ride. So dito sa harap we have standard forks and then 2-pot calipers and single disc brake. Tapos ang kanyang stock tire size is Maxxis na 80, 90, 14 tubeless. And then for the rear we have single shock na swing arm type, tapos non-adjustable siya. And meron tayong conventional na drum brake, tapos meron tayo ditong pang-adjust para kung medyo napupudpud na yung kanyang preno, pwede pa nating higpitan ng konti. And then tire size sa likod is 90, 90, 14. So sakto lang yung lapad ng gulong niya para sa kaha niya, kasi hindi man masyadong malapad tingnan yung kaha. So at least nagmamatch naman yung size ng gulong. Tapos meron siya ritong tire hugger sa likod para protection din ng engine. Walang talsik-talsik lalo kung maputik, tulad niya no, makulimlim. And then sa rear fender niya meron siyang reflector sa gilid. Yan. Dito sa bandang harap meron siya ritong sabitan para sa inyong mga bags or anything na pwede nyong gustong isabit dyan. And yan, meron siyang kagandahan dito, charging port na USB type na.
So wala nang adapter. Tapos ang kagandahan din dito sa kanya is yan, meron siyang key shutter. Tapos para mabuksan yung seat, isang pihit lang, then press dito. Yun. At ito ang itsura ng kanyang underseat storage. 14 liters na underseat storage capacity, sakto lang. Hindi ito yung pinakamalaki syempre sa kanyang segment. In fact, medyo mahirap lagyan ito ng mga helmet. I think nutshell type lang pwede, pero kahit half face hindi. So pwede na rin kaysa sa wala, pero yun nga, yun ang isa sa mga disadvantage lang nito. Medyo maliit na yung kanyang underseat storage. Pero sa fuel tank capacity, babawi. 5.1 liters, malaki-laki na siya. Kasi kung ikukumpara ko dun sa Gravis namin, nasa 4.2 lang yun eh. Maliit talaga. So kahit pa paano, mas malayo-layo ang mararating nito. And talking about the fuel consumption and range, siguro mga around 50 kilometers per liter. Usually naman yung mga gantong 125cc, tapos fuel injected pa siya, tapos single overhead cam lang siya. So talagang matipid siya. So sabihin lang natin mga 50 kilometers per liter times nyo sa 5, nasa around 250 to 260 kilometers in one full tank. So pwede na. So kung titignan mo yung side mirror niya, akala mo aftermarket, kasi hindi ito yung usual na side mirror na makukuha mo rito sa mga motor dito eh. Tapos may ganito pa oh. Tapos maigsi yung stem, tapos ang laki nung salamin. Which is ang ganda kasi kitang-kita mo yung likod, di ba? Yun lang, medyo parang kung hindi ka sanay, mafe-feel mo parang medyo masikip siya sa part na to. Pero who cares? Maganda man yung visual mo. Okay, so tingnan natin ang instrument panel. Yan. I don't know kung nakikita nyo, no? Pero meron siyang pa-effect dito na ilaw na background. Yan, no? Ang ganda tingnan, no? White yung mga guhit-guhit, tapos blue yung background sa likod. So ayan, so meron tayong mga indicator lights dito like high beam, and then check engine, turn signal lights dito sa left and dito sa right. Tapos meron pa ba? So wala na. And then dito naman is ang kanyang speedometer na analog type. And then meron tayo sa baba na digital na display para sa kanyang fuel level. And meron tayong odometer which is 2,306 kilometers pa lang. Baka nakakadalawang change oil pa lang to. Bagong bago pa. And then sa bandang left, non-adjustable na brake lever na malambot. And then high beam, low beam, wala siyang passing light switch. Then horn, stock. And then turn signal light switch. Then dito, ang kagandahan dito, may hazard switch siya. Yan o. And ito yung kanyang electric starter switch. So on natin. So yun. Hindi lang siya silent starting type kasi nga napaka-affordable ng motor na to. In fact, ito yung pinaka-affordable na motor ngayon sa 125cc category. Okay, sound check. Stock exhaust. At ito ang itsura ng kanyang harapan. Astig oh. Yung turn signal lights niya, naka-sequential type. Gumagano ganun. Tapos ang kagandahan dito, all LED na siya. And meron siyang DRL dito na parang simpleng kilay lang na parang may pagkagalit din siya, no? And then dito sa harap, akala ko functional siya na daloy ng hangin, pero hindi. Design lang siya. At ito ang kanyang rear, ang ganda rin tignan. Sequential din, yung turn signal lights niya. And then naka-LED rin na tail light. At meron siyang reflector sa likod. At merong nakalagay na Modenas. And ang kanyang yan, license plate light. Okay, let's go. Magaan siya ha. Nasa 108 kilos curb weight. Let's go. In fairness hindi masyadong ma-vibrate yung motor. In-expect ko medyo ano siya magiging manginig ng konti. Pero I feel na yung engine is smooth kahit na medyo inaarangkada ko siya. Okay, ride impression. Tulad nga sinasabi ko lagi sa mga scooters, karamihan is komportable naman talaga kasi nga upright. Though I feel dito sa kanyang manibela is similar doon sa Honda Click 125i. Medyo nabababaan ako. Kaya parang feeling ko medyo kailangan mong yumuko ng yumuko kapag gusto mong mag-check ng mga infos
sa ating instrument panel. Hindi man sobrang big deal, pero yun, syempre mako-compare mo lang rin naman sa ibang motor. Tapos when it comes to knee room tsaka sa paa, okay naman, maluwag-luwag naman para sa size 11 shoes ko. Mamaya makikita nyo pa yan pagka kinunan ko yung sarili ko ng naka side view. Pero I can say na may enough knee room pa naman ako, siguro mga 3 daliri bago tumama dito sa matulis dito. And then bright yung ilaw dito sa instrument panel. Kahit na may araw pa, may araw nga ba? Makulimlim eh. Pero I mean, even if it's still daytime, anong oras ba ngayon? Oh, 4:35. Kasi wala nga kasing clock dito, no? Okay lang naman. Kasi nga mura lang naman siya. So it's 4:35 PM. Kahit na medyo makulimlim, maliwanag pa rin naman. At kitang-kita mo yung ilaw ng instrument panel, which is maganda. Ganda ng torque niya. Well, kung i-compare mo yung finish ng kanyang mga plastics, tulad nito, I can say na goods pa rin naman. Pero you cannot really compare syempre yung mga plastic parts ng mga sikat na brands, no? Like Click 125 or yung sa Bergman or Gravis. Kasi nga, kung ikukumpara mo naman din kasi yung presyo na ibabayad mo sa motor na to, which is 75,000 pesos, baka makakita ng 125cc na sabihin na lang nating kilalang brand yung nag-produce or nag-distribute. 125cc, 75,000 pesos. Samantalang ang Honda Beat 110cc is 74,000 pesos. 1,000 na lang, naka 125 ka na. Eh syempre ibang iba yung power ng 125 sa 110. Tsaka malambot yung upuan, promise. At malakas din ang busina. At syempre flickable ang bike. So pwedeng pwede ito sa mga pang-araw-araw. Tapos hindi siya masyadong mataas, madaling sakyan dahil 760mm lang ang kanyang seat height. So kung hindi ka tangkaran masyado yung sasakay, tulad ng estudyante ko na may-ari nito, shout out. Yan, yung throttle niya maganda rin, malambot. Grips are okay, makapit naman. So wala itong combi brake system, unlike din ang mga ibang kakompetensya nito sa ibang brand. Pero okay din yung kapit ng brake. So hindi ko lang alam bakit si Kawasaki hindi na nag-produce ng motor na talagang sila yung nag-manufacture, no? Before kasi trip na trip ko yung ZX 130 nila eh. Ewan, yun ba yun? Basta meron silang nilabas na scooter na 130cc, tapos yung headlight nandun sa harap mismo. And then naglabas sila ng Kawasaki Curve. Yun, Kawasaki rin yun. Hindi ko alam bakit ngayon si Kawasaki is kumbaga nag-rebadge na lang. Hindi na sila gumawa ng scooter na talagang sila yung nag-manufacture. Pero pagdating naman sa mga big bikes, grabe, ang dami nilang mga options. And in fact, sila ang isa sa mga pinaka-affordable yet quality ng mga big bikes. Kita nyo naman yung mga Z1000, di ba? Ninja 1000, Ninja 650, Z400. So pag sinabi natin Kawasaki, affordable pero quality. Tapos sila rin yung gumawa ng fastest motorcycle na may record na 400 kilometers per hour, which is the H2R. Or possible they're just testing the waters kung tatangkilikin ba ng mga tao ang Kawasaki na small displacement scooters. Hindi ko alam, baka lang. So baka ito yung unang step nila. Nakipag-collab muna sila sa isang company na magbibigay ng affordable na motor. Kasi grabe na yung laban sa ano eh, labanan ng 125cc. Okay, Brusky acceleration test in 3, 2, 1, go.
Okay, pwede na. Kahit pa paano naka 102 kph tayo, pwede na. At ito ang itsura ng isang 5.9.5 or 5.10 pag nakasakay sa isang Brusky 125. Oop, yan. Basic, walang hassle. So 760mm seat height, napakababa. Tapos knee room, sapat pa naman. May konti pa naman. Then sa shoes ko na size 11, nakakagalaw pa. Yan, upright position. Manibela, hindi naman masyadong malayo, hindi rin masyadong malapit. So sakto lang naman. Para sa mga 5'7", 5'6", mas okay to. Kasi pag medyo matangkad ka na, parang medyo mababa na tingnan yung instrument panel. Okay lang naman, hindi naman masyadong big deal. Anyway, hindi naman TV to na may akatitingin, di ba? Kumbaga, silip-silip lang naman. Pero all in all, comfort, I can say na goods naman siya. Tapos yung upuan malambot, promise. Maganda yung lubog niya, yung cushion na tinatawag. And din yung kanyang material na ginamit sa upuan, hindi madulas. So maganda rin siya, makapit. So pag napapreno ka bigla, si angkas hindi sasalpok sa'yo. Di ba? May mga ganun eh. So yun, alright. Okay, testingan natin ha. Brake test tayo at 60 in 3, 2, 1, go. Okay, nag-skid tayo obviously dahil wala naman tong ABS, then wala rin tong combi brake system. So normal naman na mangyayari yun, huwag ka na mag-expect ng sobra. Okay, turning radius check. U-turn tayo, dito tayo mag-start. Sobrang tight, syempre. Scooter. So the question is, sulit bang 75,000 pesos na presyo para sa mga simpleng features ng motor na to? Kung ako tatanungin 75,000 pesos, saan ka makakita ng motor na 125cc na 75,000 pesos? Syempre hindi mo naman mahahanap lahat ng mga special features na meron yung ibang mga motor, no? Pero not bad na meron itong LED headlights, turn signal lights at tail lights. Tapos meron din siyang powerful engine, I can say 125cc. Kung i-compare mo sa Honda Beat na almost same price, na 110cc lang yun. Tapos meron itong nasa 9.5 horsepowers and 10 newton meters of torque. Pwede na. Tapos fuel injected naman din siya. Then I can say na pagdating naman sa quality, hindi naman magpapabaya si Kawasaki di ba? Syempre dadaan niya sa quality control nila. Tulad na lang ng Bajaj, di ba? Ang dami-dami ko nakikita diyan, mga Rouser, Dominar 400 pa nga, di ba? So mga makikita mo makukunat din yung mga motor na yon. So I can really assure naman na si Kawasaki, hindi naman sila makikipag-collab sa mga kumpanya na alam naman nila na mapapahiya sila, di ba? So kahit sabihin mong Malaysian company si Modenas, pero I can say na kumbaga experienced na rin sila pagdating sa ganitong industriya. And then komportable rin yung motor, maganda yung quality ng upuan, and maganda rin yung instrument panel. Sa akin lang siguro maganda sa susunod kung maglalabas naman sila ng version 2. So at least meron man lang silang digital na, di ba? Pero some people like yung mga gantong analog din. Tulad ko, ako sinasabi ko naman nung bumili rin ako ng motor na big bike, gusto ko yung may analog pa siya na gumaganon-ganon para may pagka-classic pa rin yung datingan, hindi yung fully digital na. Pero preference yun ng may-ari. So iba yung sa akin, iba trip ko, iba trip ng ibang tao, di ba? Yan, throttle response, maganda. So kung ako naman tatanungin, siguro may mga kailangan lang improve dito, like yun, yung storage capacity niya sa under seat medyo maliit. So hindi ka rin makapaglagay ng malalaking stuff or half face helmet man lang. So yun lang naman yung nakikita ko rito. Tapos hindi rin siya silent starting system. So kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, siguro gagawa natin ng compare yung apat, no? Bergman Street 125 or Bergman EX pwede rin. And then Click 125i, tapos Gravis V2, and then ito, para malaman ninyo ano bang advantage ng bawat isa.
Syempre laging meron niyang lamang, merong hindi. So sa Malaysia pala, ang tawag nila rito is Karisma 125. Pero dito sa atin, Brusky or Brusky, hindi ko alam. Brusky 125. So if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. Shoutout Hazel Abis, owner ng motor na to. And shoutout na rin sa Enteng Cheese Dasal. Masarap-sarap isaw-saw sa kape. And this has been your bro, nagsasabing always ride safe and stay alive. God bless.